Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ibinida ang walang bahid ng dahas, korupsyon o pagtalikod sa bayan ng mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Pangulong Marcos nainiwalang hindi na gustong bumalik ng taong bayan sa madugong pamalakad ng dating administrasyon. Taunang pagtitipon ng League of Municipalities of the Philippines, pangunahan ni Pangulong Marcos Jr. Hanggang 3 pisong bawas sa kada kilo ng bigas, mabibili na sa mga kadiwa store simula ngayong araw. Ilang pamilihan ininspeksyon ng DA at DTI kung sumusunod sa MSRP sa imported rice. Mahigit 85 billion pesos na halaga ng mga smuggled na produkto na kumpiska ng BOC kasunod ng mas pinaigting na operasyon laban sa smuggling. At barko ng China napigilan ng Philippine Coast Guard na makalapit sa karagatan ng Zambales. 2 barko ng China na nasa loob ng ating teritoryo mahigpit na binabantayan. Una sa ating mga balita, pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang taunang pagtitipon ng League of Municipalities of the Philippines ngayong araw. Layo nitong bigyang pugay ang mga alkaldeng nagpamalas ng maganda at maayos na serbisyo publiko. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Clazel. Alan, dadaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang taunang pagtitipon ng League of Municipalities of the Philippines mamayang 2:00 ng hapon. Panauwing pandangal ang presidente sa event na may temang Legacy of Leadership, Sustainable Future, Leaders Building Together for National Progress. Layo nitong bigyang pugay ang mga alkalde na nagpamalas ng matagal na paninilbihan at nagdulot ng magandang pagbabago sa kanilang nasasakupan sa parehong pagpupulong na dinaluhan ni Pangulong Marcos na karaang taon. Binigyan diin ng presidente ang mahalagang papel ng mga lider ng mga lungsod at munisipalidad sa pagtupad ng mga proyekto, programa at adhikain ng Administrasyong Marcos. Nagsisilbian niyang lente ang mga lokal na pamahalaan na nakikita ang mga problema sa kanilang mga nasasakupan at nagbibigay daan sa national government para ito'y solusyonan. Iginit din ng Pangulo ang patuloy na paghahatid ng serbisyo sa taong bayan at hinikayat ang mga LGU na iparamdam ang pagsigla ng ekonomiya sa kanilang bayan lalo na sa mga pinakamahihirap. Yan muna ang pinakahuling balita. Balik sa'yo, Alan. Maraming salamat, Clazel Pardilla ng PTV. Mas pinamurang presyo ng bigas, mabibili na rin sa kadiwa store simula ngayong araw. Kaugnay niyan, ininspeksyon naman ng Agriculture Department at Department of Trade and Industry ang ilang pamilihan para bantayan kung sumusunod ang mga ito sa maximum SRP sa imported rice. Si Ven Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Princess, patuloy ang pagsusumikap ng Department of Agriculture para pababain ang presyo ng bigas alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa food security.
para sa panibagong presyo ng Rice for All. Mabibili ng RFA 5 o 5% broken rice ng 43 pesos mula sa dating presyo na 45 pesos per kilo. 3 piso naman ang ibinaba ng RFA 25 o 25% broken rice ng 35 pesos kada kilo mula sa dating 38 pesos. Habang ang RFA 100 o 100% broken rice ay nabawasan din ng 3 piso na mabibili lang ng 33 pesos ang kilo. Kasunod ng naturang pagbaba ng presyo sa peak ng anihan at downtrend ng presyo ng bigas sa world market. Sumunod din sa Commonwealth Market ang maximum suggested retail price sa 5% broken imported rice base sa joint inspection ng DA at Department of Trade and Industry kanina. Kita namin today na yung bigas ay sumusunod sila sa MSRP, meron ng 55, 54, may 45, may 42, may 40. So magandang senyales po yun. Habang mahigit 25 LGUs na ang nagbigay ng interes sa DA para kumuha at magbenta ng NFA rice matapos ang deklarasyon ng National Food Security Emergency sa bigas noong nakaraang linggo. Isa rito ang Quezon City LGU na planong idiretsyo na sa rice LGU retailers ang NFA para maiwasan na dumaan pa sa mga middleman ng NFA rice. 150 kadiwa size na rin nagtitinda ng NFA rice. 450 hanggang 550 NFA rice retailers naman ang target ng DA na magbenta ng naturang bigas bago matapos ang taon. Samantala, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DA at DTI sa mga groceries para sumabay sa pagpapababa ng presyo ng bigas na maaaring maasikatuparan na sa Marso. Ang DTI will strictly monitor and enforce the prices na binigay ng DA na dapat i-enforce sa mga bigas. Princess, bukod sa bigas, bumababa rin ang presyo ng kamatis dito sa Commonwealth Market na mabibili na lamang ng 33 pesos ang kilo. Bumababa rin ang presyo ng manok sa 130 pesos ang kilo mula sa 180 pesos na dating presyo nito noong Desyembre. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio. Tumambad sa ikinasang operasyon ng National Bureau of Investigation NBI sa isang warehouse sa Bukawi, Bulacan ang sako-sakong bigas na umano'y galing sa iba't ibang bansa. Dito nadiskubre ang umano'y pinaghalong luma at iba pang mga bigas na muling ibinebenta sa publiko sa mas mahal na halaga. Kasamang nag-inspeksyon sa lugar si NBI Director Jaime Santiago kung saan ipinakita niya ang iligal na gawain tulad ng pagkakaroon ng luma at bagong mga sako. Maharap sa patong-patong ng mga kaso ang mga naarestong tauhan sa nasabing warehouse. Kabilang na ang adulteration, profiteering, hoarding at untruthful labeling. Mahigit 85 billion pesos ang nakumpiskang illegal smuggled goods ng Bureau of Customs matapos palakasin ang kampanya nito laban sa illegal smuggling at kalakalan sa bansa. Ito ay matapos ang direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na mapangalagaan ng pambansang ekonomiya. Ayon kay BOC Commissioner Bienvenido Rubio, hindi lamang issue ng ekonomiya ang epekto ng smuggling, kundi ito ay issue ng pambansang seguridad na nakaapekto sa bawat Pilipino. Dahil dito matagumpay na nakapagsagawa ang BOC ng mahigit 2,100 operasyon laban sa smuggling. Pinawalang bisa rin ng BOC ang accreditation nito sa 56 na importers at customs broker na napatunayang lumabag sa mga regulasyon ng customs. Dahil dito patuloy na tinututukan ng customs ang pagpapatupad sa mandato nitong protektahan ang bansa para sa patas at maunlad na kalakalan. Ipinanawagan naman ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang 12-0 na resulta sa Senado para sa mga pambato ng administrasyon sa pagkasenador sa 2025 elections. Ibinida naman ng Pangulo ang magandang record ng senatorial lineup ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa.
Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang line-up ng administrasyon para sa darating na eleksyon sa buwan ng Mayo. Sa talumpati ng Pangulo sa alyansa sa Bagong Pilipinas Proclamation Rally sa Ilocos Norte ay ipinahayag nitong wala sa kanilang kandidatong may bahid ng dugo sa tukang, walang pumapalakpak para sa China, walang sangkot sa katiwalaan noong pandemya at wala ring nagsusulong sa pogo. Pagbibigay din ng Pangulo, walang nagnanais na Pilipino na bumalik pa sa gayong uri ng pagpapatakbo ng pamahalaan. Kaya't sa sandaling makaupuan niya ang mga kandidato ng administrasyon sa mataas na kapulungan, nakatitiyakan niya ang sambayanan na hindi makikilaw kang mga ito sa gayong mga bagay na iniwanan na at ayaw nang balikan. Dahil dito inayos ng Chief Executive ay 12-0 na resulta sa Senado na kung saan ay lahat ng 12 kandidato ng administrasyon ay lusot sa Senado. I-shade nyo na po lahat po itong nandito na nasa harap ninyo at gawing nating 12-0 ang ating resulta sa Senado. Nang sa ganon, matitiyak natin ang kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas. Ipinahayag ng Pangulo na hindi lamang buo sa numero ang line-up ng alyansa, ngunit buo rin ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ng buong Pilipinas. Kung ikukumparaan niya sa iba, mula Senado hanggang sa Guniang Bayan ay binubuo ang kanilang mga kandidato ng mga lider na subok sa serbisyo at may magandang record na maaaring ipagmalaki kahit kanino. Kung kikilatisin ang kanilang mga kandidato, sabi pa ng Pangulo, napakatingkadaan niya ng kanilang kakayanan at pawang mga pambato para sa pagbabago. Hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang aming pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Paniniguro ng Chief Executive, pati ang nasa halos 18,200 na local executives na tumatakbo sa ilalim ng administrasyon ay may pagmamalaki. Tanging alyansa lang ayon kay Pangulong Marcos ang may kumpletong ticket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan sa buong Pilipinas. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi na gusto pang bumalik ng taong bayan mula sa pamalakad ng nakaraang administrasyon sa Proclamation Rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Binigyang diin din ng Pangulo na wala nang sinumang Pilipino ang gustong bumalik sa aniyang gobyernong marahas at walang pakialam sa taong bayan. Pagitiyak ni Pangulong Marcos, wala sa kandidato ng administrasyon ang tila bulaang propeta at taga-taguyod ng pugad ng krimen at bumubugaw niya sa ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan? Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Inanunsyo ng Department of Energy, DOE, na matagumpay nilang naisagawa ang third green energy auction sa Pilipinas, kung saan nag-alok po ng 7,500 megawatts na lumampas sa target na 4,650 megawatts. Ang nasabing auction ay sumusuporta sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang paglipat ng bansa sa renewable energy at matiyak ang seguridad sa enerhiya. 14 na proyekto na may tagal ng pag-deliver mula 2027 hanggang 2035 ang isinumiti na
at nakatuon sa mga non-FIT eligible na teknolohiya. Ang matagumpay ng mga bid ay nagpapakita ng pagtitiwala ng mga namumuhunan sa sektor ng renewable energy sa Pilipinas. Iaanunsyo ang mga nanalong bid kapag natapos na ng Energy Regulatory Commission ang mga kinakailangang pag-usuri. Layunin ng auction na pag-iba-ibahin ang pinagkukuhanan ng enerhiya at makamit ang 35% na bahagi ng renewable energy sa power generation mix sa taong 2030. Mas pinagtibay pa ng Pilipinas at Cambodia ang kanilang ugnayan sa ekonomiya, seguridad at turismo. 8 kasunduan din ang nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. at Cambodian Prime Minister Hun Manet, kabilang ang tungkol sa sektor ng agrikultura, digital transformation at vocational training. Si Clazel Pardilla ng PTV para sa Balitang Pambansa. Pinagtibay pa ng Pilipinas at Cambodia ang ugnayan sa pagpapalago ng ekonomiya, pagsulong sa kapayapaan at pagtataguyod sa regional stability. 8 kasunduan ang nabuo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Cambodian Prime Minister Hun Manet sa kanyang pagbisita sa palasyo. Kabilang ang kolaborasyon sa agrikultura, palitan ng kaalaman sa digital transformation at pagtutulungan sa paghubog sa kasanayan ng mga manggagawa. Kabilang din ang kooperasyon sa pagpapalago ng turismo, pagbabahagi ng best practices sa pamumuhunan at patas na kalakalan, pag-iwas sa doble-dobleng paniningil ng buwis at pagpigil sa ilegal na pagbiyahe sa mga kultural na pag-aari. We can maximize our existing cooperation on diverse fields of mutual interest and explore new ways to collaborate while leveraging our growing economies, the dynamism of our people, and our unyielding commitment to regional peace and stability. Allow me to reiterate our enthusiasm to welcome more Cambodians to the Philippines as tourists, as investors, as business partners, and as trusted neighbors and friends. Cooperation spans across multiple sectors, from defense and security to trade, investment economy, and people-to-people exchanges. We are keen on taking our collaborations to new height. Pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang Cambodia sa pagbibigay ng royal pardon sa 13 Pinoy surrogates at pagtulong nito sa kanila. We will never forget this act of magnanimity from His Majesty, a testament to the strong relations between our two countries. Rest assured, we will continue to stand with you in the fight against transnational crimes and their adverse effects on our peoples and on our communities. Inaasahang mas yayabong pa ang relasyon ng Pilipinas at Cambodia, lalo na sa security cooperation sa South China Sea at Indo-Pacific region. Ngayong taon, inaasahan ang ika-4 na Philippine-Cambodia Defense Cooperation Committee meeting na magreresulta sa mas malakas na military cooperation, lalo na pagdating sa humanitarian assistance at pagtulong sa mga naapektuhan ng sakuna. Mula sa PTV, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Isang barko ng China ang matagumpay na naharang ng Philippine Coast Guard sa karagatang sakop ng Zambales. Tinukoy ng PCG ang Chinese Coast Guard vessel 3304 kung saan nagawa umano nilang mapanatili ang kanilang distansya sa 78 to 85 nautical miles. Bukod dito, binuntutan din ng PCG ang Chinese research vessel na Lanahai 101 nang makarating ito sa bahagi ng Pangasinan matapos na unang ma-detect na pumasok sa archipelagic waters ng Pilipinas dahil daw sa masamang kondisyon ng dagat sa kanlurang bahagi ng Palawan. Sa radio challenge, binigyang diin ng PCG na nasa exclusive economic zone sila ng Pilipinas at lumabag sila sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. tiniyak ang dedikasyon ng gobyerno tungkol sa kapayapaan. Si Michael Uy ng PIA Davao Region sa Balitang Pambansa. Sa kanyang pagharap sa mga dating rebeldeng New People's Army sa probinsya ng Davao de Oro, binigyang diin ni Secretary Ernesto Antonio Lagdameo ang Special Assistant to the President ang mga programa ng gobyerno tungo sa kapayapaan. Kabilang narito ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program na naglalayong matulungan ang mga dating rebelde na makamamuhay ng mapayapa at matiwasay sa lipunan.
Tumanggap din ang mga dating rebelde ng tig-5,000 piso galing sa opisina ng Presidente at food packs mula sa Department of Social Welfare and Development. Ang araw na ito ay patunay na epektibo ang ating mga programang pangkapayapaan. Pinapakita nito ang patibay na pagtutulungan ng ating gobyerno mula sa nasyonal hanggang sa lokal na pamahalaan, kasama ang ating kasundaluhan at buong komunidad. Sa datos ng 10th Infantry Division, ang 232 mga dating rebelde na iniharap kay Secretary Lagdameo ay galing sa rehiyon ng Davao at mga probinsya na Agusan del Sur at Bukidnon na sumurrender sa pamahalaan noong 2024 at nitong Enero 2025. Sa lahat ng sumuko at pinili ang kapayapaan, saludo kami sa inyong tapat at sa inyong desisyon lubuhin ang inyong buhay. Nagbigay din ang pamilya ni Sap Lagdameo at ng Radeco ng 1 milyong piso para sa panimulang kapital para sa pangkabuhayan ng mga dating rebelde. Mula sa PIA Davao Region, Michael Uy para sa Balitang Pambansa. Inaasahan ng Pilipinas at Canada na matatapos ngayong taon ang negosasyon para sa pagkakaroon ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng Canadian Embassy na nasa huling yugto na ang dalawang bansa para makumpleto ang status of Visiting Forces Agreement o SOVFA. Ang nalalapit na paglalagda ay bunsod na rin ng lumalalim na defense relations sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Sa mga nagdaang taon, lumigting pa ang defense engagements at training opportunities sa pagitan nito na nagresulta sa pagkakalagda ng Memorandum of Understanding on Defense Cooperation noong Enero ng nakaraang taon. Para kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., sinisikap na rin ang Pilipinas na magkaroon ng kahalintulad na kasunduan sa New Zealand, France at sa iba pang mga bansa sa Europa. Sinabi ni Canadian Ambassador to the Philippines David Hartman na magsisilbing stalwart partner ng Pilipinas and Canada pagdating sa counter-terrorist at territorial defense. Pinalakas pa ng Pilipinas at South Korea ang depensa at logistics cooperation sa katatapos lamang na 26th Joint Committee meeting sa Busan. Ang delegasyon ng Pilipinas ay pinangunahan ni Defense Assistant Secretary for Logistics and Acquisition Joselito Ramos, habang pinangunahan naman ni Vice Minister Kang Wan-sug ng Defense Acquisition Program Administration ang delegasyon ng South Korea. Tinalakay ng magkabilang panig ang defense modernization, palitan ng teknolohiya at sama-samang inisyatibo upang palakasin pa ang seguridad sa Indo-Pacific region. Muli ring nangako ang South Korea na susuportahan nila ang pagpapalakas sa kakayahang pangmilitar ng Pilipinas. Nagpasalamat din si Asik Ramos kay Vice Minister Kang dahil sa mainit na pagtanggap sa kanila sa South Korea. Bukod sa alok na bagong trabaho, tumutulong na rin ang DOLE Cagayan sa mga dating POGO workers na makuha ang kanilang separation pay. Si Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas Tugigaraw para sa Balitang Pambansa. Magandang balita para sa mga manggagawa na nawalan ng trabaho ang inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE Cagayan na may kumpanya na nais na mag-take over sa isinarang casino sa Ecozone and Freeport sa Santa Ana, Cagayan. Bukod kasi sa paghahabol sa separation pay ng 600 internet gambling licensee workers, prayoridad sila sa kukunin o i-hire ng naturang kumpanya. May kumpanya nga po na gusto mag-assume ng responsibilidad nung past establishment na yun at makapagsimula ulit. No? So, sana tuloy-tuloy, yung aming intervention doon, malalaman din namin district kung kailan nila ibibigay yung separation place. Dagdag pa ng DOLE Cagayan, hindi sila tumitigil sa paghahanap ng paraan para matiyak na nasa maayos ang kalagayan at may pagkakakitaan ng mga dating IGL worker na naapektuhan ng POGO ban. Sa katunayan, nakatala na sila para sa emergency employment sa ilalim ng tulong panghanap buhay ng pamahalaan. May alok din ang DOLE na livelihood program para sa kanila. Ang mga ganitong inisyatibo at programa ng DOLE ay bahagi lamang ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ng mga naapektuhang IGL workers dahil sa POGO ban. Mula sa Radyo Pilipinas Tugigaraw, Dina Villacampa para sa Balitang Pambansa.
Nakauwi na ng Pilipinas ang mahigit 130 OFWs mula sa Lebanon na humingi ng tulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Patuloy naman ang pagtutok sa kaso ng ilan pang OFWs na naiwan sa naturang bansa. Si Kit de la Cruz Piloti ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan namin kayo makauwi at sasalubungin namin kayo dito sa airport ng Malwalhati. Makakarating din po kayo sa ating mahal na bayan. Tinupad ng pamahalaan ang pangako nilang yan sa mga overseas Filipino workers sa Lebanon na humingi ng tulong sa Radyo Pilipinas noong January 22. Dahil sa pagsisikap ng Department of Migrant Workers at ilan pang ahensya ng pamahalaan, ligtas na nakauwi ang mahigit 130 OFW sa Pilipinas simula nitong linggo matapos na maipit sa kaguluhan sa naturang bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Vice Consul Mark Ponce na nagtulungan ang lahat ng ahensya ng pamahalaan para sa sunod-sunod na pulong sa mga otoridad sa Lebanon. Bahagyang natagalan niya ang repatriation ng mga OFW dahil kailangan silang i-profile lahat para isumite sa Immigration Bureau. Pinrofile itong 130 cases ng mga OFW. Sinegregate natin sila. Bale yung mga 2 years pataas, between 1 to 2 years ang nagstay dito and under 1 year. Tapos, binigay natin sa ating Immigration Bureau ng Lebanon itong data na to. Pagtitiyak naman ng Embahada ng Pilipinas sa Lebanon, hindi nila pababayaan ang mga naiwang OFW na may mga kaso at travel ban. Sa katunayan, may mga abogado anyang nakatutok sa mga kaso nila para makauwi na sa Pilipinas. Samantala, nagpasalamat ang ilang kaanak ng OFWs, pati na rin ang DMW sa Radyo Pilipinas matapos itong magsilbing paraan para makauwi ng ligtas ang mga naturang OFW. Mula sa Radyo Pilipinas News, Kate de la Cruz Pilotina para sa Balitang Pambansa. Samantala, abangan naman po sa programang Bagong Pilipinas Ngayon. Mainit na tatalakayin ni Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar ang mga programa at proyekto ng ahensya para mabigyan ng komportable at abot-kayang pabahay ang mga Pilipino. Kaya't susunod na yan, tutok lamang dito sa inyong pambansang TV, ang PTV. At diyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.